Ayan, magandang hapon, tanghali, sa inyo. Ngayon po ay 11:00 na dito. Magandang, umaga sa lahat ng mga nandito sa Amerika. Magandang, madaling araw naman sa mga nasa Pilipinas. At siyempre, magandang, madaling araw din sa mga nandiyan sa Europe at Middle East. Mabuhay kayong lahat at tayo'y maghahatid na nga ng mga, mga nangyayari diyan sa may EDSA. So eto, simulan natin dito sa mga nagrereklamo at yung mga testimonials ng mga taong nagpunta diyan. Sawang-sawa na daw ang mga tao sa pamamalakad at gigipit ng Administrasyong Marcos. For the past 2 years, 3 years ng kanilang panunungkulan, wala naman talaga silang nagawa pa para sa bayan. Wala silang mga infrastructure projects. Sabog-sabog yung kanilang peace and order. Yung si Presidente Marcos, ang tagal na nasa Department of Agriculture, ano na ba ang nararanasan ng mga magsasaka natin ngayon na ginhawa ng buhay? Wala pa rin naman. May shortage pa din ng mga kung ano-anong basic agricultural products sa Pilipinas. So talagang dito mo makikita na itong administrasyon na 'to, literal na sabog. Hindi lang sabog sa ipinagbabawal na utot, sabog pa yung kanilang pamamalakad, pamamahala. Tingnan mo, ang nangyayari sa pulis natin hindi alam kung ano yung talagang trabaho nila. Tingnan mo yung mga sundalo natin, putragis, pinagre-resign na sila ng kanilang mga general kasi nga bawal silang magpahayag ng kanilang mga saloobin. O ano na ba nangyayari sa traffic condition ng Pilipinas? Napakalala pa rin. Marami na bang yung pinangako na ng 20 pesos na kilo ng bigas? Wala pa rin naman. Hindi pa rin nila naibibigay. Ang tagal, mantakin mo ha, ang tagal na nila sa posisyon, 3 taon na, kalahati na nung kanilang panunungkulan. Tinatanong pa rin natin yung mga bashers natin, ano na ba yung significant na bagay? Ano na ba yung mga bagay na meron tayo sa Pilipinas ngayon na nagawa ni Bongbong Marcos na pwede natin ipagmalaki sa buong mundo? Yung airport natin, bulok. May shortage tayo sa tubig. Ang mahal-mahal ng kuryente natin. Ang daming walang trabaho. Gutom ang mga Pilipino. Tama, mali. Ang dami nilang gustong ipatupad. Meron silang jeepney modernization program na hanggang ngayon, wala ka pang liwanag na nakikita. Bulok-bulok pa rin yung mga jeep na namamasada. Adik, ang daming drugs. 'Di ba? Ang daming drugs. Tuwan-tuwa sila. Ang dami daw nahuhuling droga ngayong panahon ni Bongbong Marcos. Putang ina, hindi ka nagtaka? Ang daming nahuhuli ngayon nung panahon ni PRD, wala. Kasi nung panahon ni PRD, walang nagtatangka. Pero ngayon, ang daming nagtatangka. Bakit? Kasi maluwag. Yun yung hindi nila naiintindihan. Nakakahuli ka ng drugs pero wala kang drug lord na nahuhuli. Noong panahon ni PRD, napuno ang lahat ng city jail sa buong Pilipinas. Napuno kasi ang daming sumuko. Ang daming sumuko. Madami rin namatay. Ganun talaga. Gera nga eh. Hindi naman pwede magkaroon ng gera nang walang mamamatay. And besides, ipinangako na yan at yan yung campaign promise ni PRRD eh. Ang campaign promise niya, babaha talaga ng dugo dahil sa dami ng mga adik na mamamatay, na dami ng mga drug lord na mamamatay. Babaha talaga ng dugo. So ayun, nangyari na nga. Tapos nagagalit tayo. Tama? Napakaraming si PRD, unang kalahati ng kanyang panunungkulan, anong nangyari? Meron pa bang mga Meron pa bang mga yung dyan sa mga government offices? May masungit ba na nag-a-accommodate sa inyo dati? Pag ikaw pumunta ka sa SSS, masusungit pa ba nung panahon ni PRD yung mga personnel diyan sa SSS, GSIS, kung saan mang ahensya ng gobyerno? Sa LTO, ano nangyari sa LTO na wala yung mga fixer? Ano nangyari sa LTO na wala yung mga kupal? Unang kalahating termino ni PRD, ang daming mga nangyari talaga na talagang significant. Significant meaning, nakaano sa atin, nakatulong sa atin. Yung mga OFW, sa tuwing merong OFW na maaabuso sa ibang bansa, nasan si Bongbong Marcos? Meron tayong nabitay na isang OFW. Anong sabi ni Bongbong? Huwag kasi matigas ang ulo.
Pag nagpunta kayo sa ibang bansa, kailangan alamin ninyo yung batas diyan, mahigpit ang batas sa ibang bansa. So para kasalanan pa natin. Si PRD, kasalanan mo, hindi, basta Pilipino ka, gawin mo lahat para maselba yung buhay na yun. Bakit ba nasa ibang bansa itong Pilipino na to? Kasi mahirap ang buhay natin sa Pilipinas, so kailangan nila mga ibang bansa. Pagdating dun sa ibang bansa, makakakommit sila ng crime na hindi naman nila pinaplano. Whether guilty sila dun sa crime na yun or not, bilang isang presidente, kailangan gawin mo lahat ng makakaya mo para maisalba yung buhay na yun ng isang Pilipino na nasa death row. Pag may Pilipino noon na ginugulpe, anong ginagawa ni PRD? Hinuhugot niya lahat. Pauwiin lahat yan. Lahat ng mga Pilipino sa pababansa na yan, pauwiin. Hanggat hindi nila ini-improve yung trato nila sa mga manggagawang Pilipino na nandiyan, huwag tayong magdi-deploy dyan ng tao. Ganun si PRD. Kaya maghirap tayo sa Pilipinas. Marami nagsasabi, pauwiin mo PRD, di mo naman kayang pakainin yan. Kaya kong bigyan ng panimula yan. Pagka nagpauwi si PRD, binibigyan niya ng panimula. Hindi niya talaga kayang buhayin lahat yan. Pero ang pinupunto rito ni PRD, kailangan yung moral, dignidad ng mga Pilipino na nasa abroad, kailangan laging mataas. Hindi tayo dapat minamaliit ng ibang lahi. Kahit na tayo yung mga katulong dyan, kahit tayo yung mga alipin dyan, kailangan yung dignidad na para sa atin, ibinibigay ng mga employers natin doon. So si PRD, kapag may nalalaman siyang pang-aabuso, anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila mo kauson nun? 'Di ba? Ang ginagawa nila nila mo kauso nun, inaano nila. Sinasagip nila yung mga kababayan natin na inaabuso diyan sa lalong-lalo na sa Middle East. So ang akin lang is tayong mga Pilipino noon nung panahon ni PRD, kalahati ng panunungkulan niya, naramdaman na kagad natin yung malaking pagbabago. Bumaba yung krimen, ang daming sumuko na mga adik, yung mga pusher sa atin, nagsipagtaguan na, yung iba nangamatay, yung passport natin naging 10 taon, yung ating driver's license naging 10 taon. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, hindi na sila masungit. Sabi ni PRD, pag sinungitan ka ng trabahador ng gobyerno, sampalin mo. Sabihin mo, sabi ko, swelduhan kayo ng taong bayan, hindi kayo dapat nagsusungit. Naalala ko, ganyan noon. Kasi nung panahon ni PRD, nag-renew ako ng passport. Tapos pag-renew ko ng passport, mga bossing, yung katabi ko matanda na. PRD na presidente noon, sinusungitan niya yung matanda doon sa katabi ko. Maayos naman yung sa akin, pero yung matanda siguro hindi naiintindihan yung mga pabalik-balik na yung matanda, hindi naiintindihan yung instructions. So nagsusungit na yung babae. Hinarap ko yung babae na yun, mga bossing. At sinabi ko sa kanya na wag mo sigawan yung matanda, sabi ko. Wag mo sigawan yung matanda kasi trabaho mo yan. Trabaho mo na kung ano yung tanong niya, sagutin mo. Trabaho mo na kung ano yung kailangan niya, ibigay mo. Serbisyo yung inaano nyo rito, hindi kayong may-ari ng DFA. Bagamat pribilehiyo ang magkaroon ng isang passport, hindi nyo dapat ganyan-ganyanin yan, sabi ko. Sabi ni PRRD, bawal kayong nagsusungit. Siya nga hindi nagsusungit, ikaw pa. Pasweldo ka ng taong bayan sabi ko, tapos nagsusungit ka sa taong bayan. Ginanon ko talaga. Nagkaroon talaga ng komosyon doon. Tapos pinuntahan ako ng gwardiya. Sabi sa akin, sir, ano pong problema? Sabi ko, ang problema, itong taon to. Sabi ko, kanina niya pa sinisigaw-sigawan to matanda. Hindi niya kausapin ng maayos. Kung hindi alam ng matanda yung pinupunta-puntahan niyang window, di samahan niyo. Ganun lang yun. Ginanong ko talaga sila. Kasi ganyan ang sinabi ni PRD nung time na yun. Kaya umalma ako. Pag may nakikita tayong mali sa paligid natin, kailangan umaalma tayo. Kapag meron tayong mga bagay na kaya nating itulong sa mga kapwa natin, gawin natin. Ganyan yung ibinigay na disiplina sa atin ni PRD. Kaya nga lagi, pag tinatanong natin yung mga Pilipino, lalo na yung mga bashers dito, ano ang nagawa ni Bongbong? Magbigay ka isa lang na kapaki-pakinabang sa buhay natin mga Pilipino. Bigay ka isa lang. Wala silang masabi. Bakit? 3 years sa kanilang panunungkulan, wala silang ginawa kundi mamulitika. 3 years sa kanilang panunungkulan, wala silang ginawa kundi putang ina manalo ulit sila sa 2028. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ni Inday Sara magtrabaho muna tayo, matagal pa yung 2028. Magtrabaho muna tayo. Ang kukulit nila.
wala silang ibang ginawa kundi sirain si Inday kasi nga threat si Inday sa 2028. Sino pa ibang sinisira nila? Si Pastor Kibuloy. Threat si Pastor Apollo Kibuloy sa kanila. Oo, kasi pwede talagang pwedeng si Pastor Apollo Kibuloy tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 kung hindi tatakbo si Inday Sara. Malaking posibilidad nun. Kaya tinatrabaho na nila yung mga yan. As early as now, ma-disqualify na yung mga yan para hindi na maging threat. Sabi ko nga sa inyo, dalawa lang yan para matanggal sa landas nila si Inday Sara at si Pastor. Una, sampahan ng kaso kay Inday Sara, sampahan ng impeachment para magkaroon ng perpetual disqualification, at pangalawa, patayin. Ganun lang 'yun. Plain and simple. Para makaano na sila, para free na sila. Para free na sila na na magdire-diretso yung kanilang kapangyarihan. Ang sila Bongbong Marcos kasi, ganyan ang nila ganyan ang politika nila. Di sila papayag na isang termino lang. Hindi sila papayag na 6 years lang. Tingnan mo yung pamangkin niya sa Ilocos na congressman, nagpanukala na gawing 6 years ang isang term ng congressman. Saan ka naman makakita? Ang plano ng mga Marcos, pahabain lang yung kanilang kapangyarihan. Ginawa na yan ng matandang Marcos eh. Ilang taon siyang naging presidente? Ilang taon siya naging presidente? Di ba? Ilang cycle? 20 plus years siyang naging presidente. At nakamal nila lahat ng kayamanan na yan. Sa loob ng panahon na yan, kayamanan, kapangyarihan, kita mo naman si Bongbong, walang alam kundi mag-party-party lang. So yung recipe, yung recipe na ginawa ng tatay niya, ginagawa rin ni Bongbong ngayon. Ano ang gusto ng mga Marcos? Manatili sa kapangyarihan ng panghabang panahon. Kung hindi na nila kaya yung mga anak nila, mga pamangkin nila, basta gusto nila sila may-ari. Nangyayari yun ngayon. 2022. After 2022, 2023, ano na ginawa nila? Politika na. Nag-reshuffling na sila kagad ng partido. Yung mga sinecure na kagad nila yung posisyon ni Martin Romualdez dyan sa Kongreso. Ganun yun, mga bossing. Ganun ang ginagawa ng Marcos administration from the start. Hindi talaga sila magsiservisyo. Kaya nga hindi kami sumuporta sa kanila eh. Ang gagawin talaga ng mga yan is to prolong. I-secure muna. I-secure yung kanilang pananatili sa kapangyarihan ng panghabang panahon. Saka sila mag-iisip ng trabaho. Di ba sabi ko nga sa inyo, ang tanong ni Lisa Marcos doon sa mga miniting niyang mga vloggers sa Forbes Park, presidente pa si PRRD nito. Ang tanong niya, ano kaya ang tatakbuhan ni Bongbong? Ano kaya ang tatakbuhan ni Bongbong to be relevant? To be relevant? Alam ni Banat Bay ito, nandoon si Banat Bay nun. Nandoon si Ma'am Mocha nun. Kinukwento nila yun. Ang tanong ni Lisa, ano ang tatakbuhan ni Bongbong para maging relevant? Relevant? So alam na kaagad nila Banat na itong mga Marcos na to, hindi to magsiservisyo. Mantakin mo, anong tatakbuhan ni Bongbong to be relevant? Gets ba ninyo? Hindi, ano kayang tatakbuhan ni Bongbong para makatulong siya sa bansang Pilipinas? Hindi ganun eh. Anong tatakbuhan kaya niya para maging relevant siya? See? So these people, hindi talaga nila gustong magsilbi. Gusto lang nilang maging relevant. Gusto lang nila nasa power sila. Gusto lang nila tinitingala sila ng tao. That's it. Pero yung ine-expect nyo na aalwan ng buhay natin, gaganda buhay nyo, tinan nyo ginagawa nila. Pera ng PhilHealth, hindi naman yan kontribusyon, hindi naman yan mandatory na parang katulad ng tax na mandatory ibinibigay natin sa gobyerno. Hindi yan pera ng gobyerno, private yan. GSIS, private yan. SSS, contribution natin yan. Mantakin mo, kinukuha nila. Saan ka naman? Kahit hindi na nila pera, kinukuha nila. Ganun sila kaganid.
So anong gagawin talaga nila sa Pilipinas? Sasairin nila ng sasairin yung pera natin. Okay lang sana ubusin mo pera. Yung ginawa nilang pagkuha-kuha ng mga pera sa yung gusto nilang pagkuha-kuha ng mga pera sa sa ng mga PhilHealth, GSIS or kung ano man yung mga kinuha nila, okay lang kung napunta sa tulay. 'Di ba? Okay lang kung napunta sa infrastructure. O dahil diyan, pakita na natin itong mga balitang ito ng, SMNI kung ano na ang mga hinanaing ng mga tao diyaan sa sa EDSA. Ilang araw nang namalagi sa EDSA Shrine ang ilan sa ating mga kababayan na mula pa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas upang ipahayag na sawang-sawa na sila sa pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon. Panawagan po nila, tigilan na ang labis na pamumulitika. Narito ang balita ni Almar Fersuelo. Hindi na napigilan ng ilan sa ating mga kababayan ang kanilang nararamdaman kaugnay sa kung papaano pinapatakbo ng administrasyon ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Matapos na magsalita ni Vice President Sara Duterte patungkol sa ginagawang panggigipit sa kanya ng mga umano'y alipores ni BBM, ay nagkaroon ng lakas ang mga Pilipino na tumindig at ipahayag din ang kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Kasunod nito ay nagtipon-tipon sa EDSA Shrine ang ilan sa ating mga kababayan mula sa iba't ibang lugar dito sa bansa upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa gobyerno. Iba sa kanila, sinasabi na hindi patas ang kasalukuyang administrasyon. Ang masasabi ko lang sa pagigipit nila, hindi kayo patas. Dapat pumatas kayo. Dahil ang ginagawa ng mga Duterte, alam namin ang ginagawa nila ay para sa taong bayan. Ngayon, para malaman nyo, para ako sumisigaw ako, para ipaglaban ng mga Duterte. Dahil alam ko, hindi kayo patas. Nakikita namin ang kaanperan, lalo na sa Kongreso. Napapanood namin yan. Hindi kami bulag at hindi kami tanga para maniwala kami sa inyo. Dahil alam namin ang katotohanan na mga Duterte ay nagsasabi ng totoo. Para naman sa kilalang social media writer at influencer na si MJ Kiambao Reyes, suportado niya ang pagtipon-tipon ng ating mga kababayan sa EDSA Shrine dahil sa walang pakundangan na korupsyon na ginagawa ng mga iniluklok ng taong bayan at ang patuloy na panggigipit ng pamahalaan sa mga Duterte. Andito ako para makiisa sa taong bayan, makiisa sa ating mga kapwa Pilipino na nananawagan na tama na po ang walang habas na paglustay ng ating pondo ng bayan. Tama na ang walang tigil at walang katuturang panggigipit sa ating Vice President at ganun din sa dating Pangulong Duterte. Dismayado din anyang milyon-milyong Pilipino dahil hindi tinupad ni Bongbong Marcos ang kanyang pangako na ipagpatuloy ang sinimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano na ang pangako ni Bongbong? Sabi nga ano ang pangako ni Bongbong? Ituloy ang mga sinimulan ni Duterte. O ano na ba yung mga sinimulan ni Duterte na tinuloy nila? Wala. Wala, mga bossing. Walay! Yun na nga ang nakakalungkot, no? Dahil binoto natin siya sa pangakong continuity. Diba? Lahat tayo, 31 million ang bumoto sa kanyan, karamihan dyan. Binoto siya dahil naniwala tayo na ipagpapatuloy niya ang mga magagandang nasimulan ng Pangulong Duterte. Pero anong nangyari? Yung mga big ticket projects, hindi na natuloy. Kaya ang resulta, yung drug war, nawala. Nagbalikan na naman ang mga pushers, ang mga adik, ang mga drug lords. Diba? Yung sinasabi nilang pogo na tinanggal nila, anong nangyari? Napalitan lang ng panibagong mukha na kanilang mga kaalyado. para naman kay Oliver Reyes na supporter ng mga Duterte, nabudol anyang milyon-milyong Pilipino. Nabudol po tayo, 3 taon na. So kailangan na po natin pababain si BBM. Kasi nakita na po natin yung paghihirap. Lookbook na po sa kahirapan ang mamamayang Pilipino. Sigaw din nila na magpa-hair follicle drug test si BBM. Ngayon, ang isang inihiling pa po namin, magkaroon po tayo ng hair polygraph test, drug test. Kailangan po magsimula yan sa presidente pababa. Nasa EDSA din ang dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis at nanawagan ng pagkakaisa.
Mga mamamayang Pilipino, tayo ay nasa EDSA, hindi para manawagan sa pag-aalsa, kundi para manawagan sa pagkakaisa. Yan, no? Nasa EDSA. Para mag-alsa, hindi. Nanawagan sa pagkakaisa. Pagkakaisa saan? Sa panawagan na itong punyemas ng mga tutulog-tulog sa gobyerno, mga kulimbat lang ng kulimbat, panay lang ang bili ng mamahaling mga relo, panay ang pagpapabulletproof ng mga sasakyan nila, wala namang gusto magpapatay sa kanila, sila lang naman gusto magpatayan. Pagbili ng mga mamahaling mga sasakyan, pagbili ng mga condominium sa mga kabit nila, naitigil na nila yan. Pilipinas naman, Pilipino naman, siguro naman, 1, 2, 3. 3 years, busog na kayo. Okay na, tao naman, baka naman. Yung susunod na 3 taon, baka naman pwede tao naman, no? Yung buhayin natin, hindi lang yung mga sarili ninyo. Hindi tayo nananawagan na pabagsakin ng gobyerno, nananawagan tayo para sa reforma at pagbabago. Ang EDSA ay historical symbol ng sama-samang pagkilos ng mamamayan sa mabuting layunin, hindi para sa karahasan. Sa huli, panawagan nila sa gobyerno, Mag-focus po tayo sa kung ano ang dapat gawin ng gobyerno para mapa-improve ang buhay ng mga Pilipino ngayon dahil sobrang taas na ng bilihin. Bumalik na naman ang mga kriminal sa lansangan. Ano, kita nyo, ang daming pulis. Tay, ilan ninyo? Ang daming pulis, ano pa yan? Kontrolado pa yan? Sabi ninyo, nilangaw pa yan? Walang kriminal dyan. Bakit tagaabang dyan yung mga pulis? At tuwing uulan na lang, konting ulan, ay nababaha tayo. So itong mga bagay na to ang dapat nating higit na pinagtutuunan. Hindi ang mga pamumulitika, ang panggigipit sa pamilyang Duterte. Tama na ang pamumulitika. Tigilan na. Tigilan na ang mga Duterte. Ayusin natin ang Pilipinas. kung matatandaan, nauna nang inihayag ni Vice President Sara Duterte na bago pa ang eleksyon noong 2022 ay lumapit sa kanya ang mga Marcos upang humingi ng tulong na nagresulta sa pagkapanalo ni BBM. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. See? Oh, so ayan, yung unang sigaw ng mga mamamayang Pilipino dyan sa Davao. Alin, gusto ba natin na patalsikin si Bongbong? Hindi. Gusto ba natin na agawin yung kapangyarihan kay Bongbong? Hindi. Kaya wag kang mapraning. Wag kayong mapraning. Kalma lang kayo. Pakinggan nyo lang yung sinasabi ng mga mamamayang Pilipino dito. Itigil nyo yung pamumulitika, magtrabaho kayo, magpa-drug test kayo para malaman natin kung matitino ba ang mga utak ninyo, puros kayo mga praning. O, tapos, everybody happy. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama pala